FM. Mga kapatid, nasa ating po linya ngayon si Secretary Gilbert Teodoro, ang kalihim po ng kagawaran ng Tanggulang Pambansa, Department of National Defense, para po sa napakaraming usapin na malamang po ay ating pong makukuhanan ng informasyon ng kalihim para po sa ating wastong kaalaman. Sec Gibo, sir, good morning po and how are you? Good morning, Boss Ted. Mabuti naman. Long time no hear, long time no see. Salamat na marami. Aking pong kasama ang aming Malacanang reporter na si Maricel Halili. Magandang umaga po, Good morning, Secretary. Maricel. Good morning. Good morning. Okay, gusto ko po lamang unahin po, no, ito pong inyong proposed budget ngayon for 2027. Tama po na 324.6 billion ang inyong hinihingi. Opo, yan po ang naitalaga ng NEP. Of course, yung hinihingi natin mas malaki, kaso yan ang sinabmit po ng DBM 326 sa Kongreso. Opo. Pero sir, ito pong 324.6 billion, hindi pa kasama dito yung pong nakalaan nga sana para po sa pagbabayad ng gobyerno doon po sa mga pensyon ng MUPs po natin. Hindi po kasama yon, na special fund po yon na ibinabayad taon-taon. So out of the 143 ata, 70 billion yung para sa AFP retirees. Nakasama yung iba na Philippine Constabulary pa nung araw. The rest ay PNP, Coast Guard, BJMP. Okay. At saka fire protection. Opo. Kasi po pag sinabi po natin na military and uniform personnel, ito po ay mga militar, police, kasama ang Coast Guard po dito, mga bumbero, yung mga naka-uniformado na At saka BJMP po. At saka BJMP under the ILG. So, Sec, yung pong binabanggit nyo, pati po Philippine Constabulary retirees, nangangahulugan talaga na may utang pa ang gobyerno sa mga pensioners natin na naglingkod po sa militar o maging sa Philippine Constabulary, INP, PMP. Konti na lang po yun dahil yung adjustment ng kanilang rates. Pero yung PC retirees, paunti-unti na lang yun kasi magmula 1992 po PNP na. So, pero meron ho na nakakomplete pa na PC na naging PNP. So qualified pa sila sa retirement as PC. Opo. So, sa ngayon po kasi, tama din po ba itong nabanggit, maging ng mga nagmamasid po sa ating budget na ang nakalaan lamang para po sa ating revised AFP Modernization Program for next year ay 50 billion lamang? Tama po yun at matagal na pong ganun ang rate. Paunti-unti lamang yung rate ng modernization. So this year po, 50 ang nakalaan. Opo, at ito nga pong sinasabi, di hamak na mas malaki pa yung nakalaan para po doon sa pagbabayad sa pensyon ng mga retirees po ng ating mga MUPs kasi nga po hanggang sa ngayon, mabigat pong issue ito na mukha pong hindi talaga nabibigyan na po ng atensyon sa ilang pong mga kadahilanan, yung pong sinasabi na pagkakaroon na po natin dapat po ng maayos na pension system para po sa ating mga MUPs. Ano ho ba ang inyong kaisipan ho muna dito, Secretary? Sa amin po, sa AFP, dalawa at saka sa DND position, tama naman na magkaroon ng pension reform. Lamang dapat hiwalay yung pension ng AFP kasi national po ito na iba po yung duties ng AFP pagkatapos hindi makaapekto ito sa mga naglilingkod ngayon at sa mga retirado. So sa mga bagong pasok po, tama naman po at dapat pag-aralan lang po ng mabuti na ito'y hindi makaka-burden masyado sa recruitment kasi kulang din po tayo ng sundalo. On another note naman po, ikinukumpara itong 143 sa modernization. Dapat hiwalay nga po yung AFP portion sa PNP. Bagamat ihiwalay natin, mas malaki pa rin ho yung sa retirement, tingnan din po natin yung growth ng modernization. Hindi po lumaki to. Yun po ang naging stagnant. Kaya hindi po humabol. Ito pong modernization kasi, nakatalaga po yan, dapat
sa BCDA remittances nung araw na sinasubsidize pa ng national government. Tapos, ang rate nito hindi sumabay sa mga gugulin for hindi lang po modernization, but for foundational na kinakailangan gawin na hindi ginawa nung araw na ginagawa sa ibang bansa. Opo. Sige, so ihiwalay natin muna ano po, Sec at Ma'am Maricel, yung issue po ng modernisasyon dito po ngayon sa malaking problemang ito. Malaki po ito in the sense nga po na may mga pagtatansya na kapag hindi natin to na iayos, baka po by 2040, ang nakalaan na pondo para ho sa ating mga MUPs pension ay aabot daw sa 1.4 trillion pesos na, no? Kasi nga ngayon, if you will allow me, Secretary, paliwanag ko lang ng mabilis. Ngayon po kasi mga kapatid, unlike po sa atin, private workers, meron tayong SSS pension, pero ikaw na manggagawa, obligadong mag-contribute galing sa iyong sweldo at may counterpart ang iyo pong employer. Kapag ikaw self-employed, solo ka lang. Sa GSIS, ganun din po, mga teachers, mga health workers, meron kang contribution, binabawas sa sweldo mo, at yung gobyerno may parte. Ang mga MUPs po natin, solo po na ginagastahan yan ng ating pambansang budget. Wala silang contribution na binabayad at yung pong kanilang mga pensyon may indexation pa. Kung tumaas po ang kasalukuyang sweldo ng mga opisyal at kawani ng MUPs na iyan, tataas din ang kanilang pensyon. At yan po ang sinasabi nga ng iba na dapat daw po talaga magkaroon na ng isa pong programa para ma-address ito na yung pong pensyon nila ay sustainable. Ang sinasabi po ng Sekretary nga sa mga bagong papasok, ito nga po ang pinag-aaralan. Nagkaroon na daw po dito ng malawakang konsultasyon noong pong panahon nila Ginoong Diokno as Finance Secretary. Natigil lang ito kasi nga, sorry po may usaping dito political. So kung kayo po ang tatanungin, sir, sa ngayong puntong ito, ano po ang inyong naiisip na ideal na konsepto po ng pensyon para po sa mga retired na ngayon? Ano po, at yung mga dati pa po na mga binabayaran, may utang po ang gobyerno, PCIMP, etc. At yung pong mga papasok na mga bagong sundalo at mga uniform personnel ng ating pong MUPs. Go ahead, sir. Yeah, yung sa naninilbihan po ngayon, part na kontrata nila yan na expectation nila, no? At kulang nga ang ating sundalo, kaya halos wala ng bakasyon talaga yan at wala ng leave sa dami ng ginagawa. So hindi na po natin pwede baguhin yung rehimen nila. Ngayon, kailangan kaya namin tinutulan yung ginawa nung last Congress po yata, ura-urada itong ginawa at inilamp yung AFP sa PNP at saka sa ibang mga service na iba naman po ang duties. Katulad po ng PNP, no? Ang major na tutok po nito ay local. So, lumabas nga sa usapin ng isang araw, dapat ang mag-share dito LGUs din dahil dun ho sila naninilbihan. Ngayon, kung mahiwalay po yung pensyon ng AFP, gumawa po tayo ng bagong pondo para sa mga bagong pasok kung saan po sila mag-aambag. Tapos mag-mature po ito, pwede na pag-retiro nila, doon na kukunin kasi kailangan po ng malawakang panahon din para mag-mature yung fund. Secondly po, yung AFP nung araw, binawasan yan ng sweldo na walang kontribusyon ang gobyerno nung unang panahon. Yun ang tinatawag na RSBS. Opo. Na nagkakaloko-loko. Ngayon, nakalap na po yung assets niyan, pwede na pong i-cash value yan para contribution din sa AFP pensions. So, hindi po kami tutol sa mabuting pag-aaral at masusi at talagang sustainable na pension program. Yung nangyari po sa last Congress, ura-urada po yung nangyari. Opo. So kumbaga po talaga, dapat ito pag-aralan mabuti at yung transition period nito at sa masasakop. Sir, ano ho ang inyo pong panukala kung kayo po ang tatanungin nga, magkakaroon ho ng hiwalay na pension fund for
purely military, AFP, iba ang Tama police. po yun. Opo. At Okay, go ahead, sir. Go ahead. Okay, go ahead. yeah, tama po yun, Boss Ted, ano? At yan din ang hiling ng mga veterano at hiling ng AFP retirees na nagpe-pensyon kasi doon sa serbisyo nila na inambag nila, no? Hanggang ngayon kasi ang AFP gumagawa pa ng internal security HADR at marami pang trabaho na hindi rin naman kaya gampanan sa ngayon ng PNP. And in time, mas lalaki pa ang PNP kesa sa AFP because yung ratio na kinakailangan na pulis sa citizens ay lumalaki habang lumalaki ang populasyon. Sa ngayon naman po, kulang ang ating sundalo dahil sa lawak ng ating teritoryo, lalo na po yung karagatan. 2.4 million square kilometers po yan na kailangan sakupin ng AFP at kailangan manmanan. At sa ngayon po, 162,000 ang strength ng AFP. Pinakamaliit ho ito sa ASEAN, kukumpara po natin sa populasyon at sa lawak ng teritoryo. Kaya po wala na pong bakasyon, lalo na ngayon. Nakababad po ang ating mga sundalo dahil bumabaha. At sa BARM, nandun po sila, hindi makabakasyon para makasigurado Magbantay. po sila na matahimik ang halalan na mangyayari sa September 14. Opo. Sec, ano lang po, isa lang pong perhaps halimbawa, no, sa kaibahan, kung kayo po ang tatanungin, ano pong mga kaibahan na pwedeng ipatupad sa usapin po ng pension plan para po sa mga pulis at mga militar o maging sa BJMP halimbawa po o maging sa Coast Guard? Hindi ba pa, Ted, no? Ang IRA, for example, walang bawas yan. Black grant yan kaagad, no? NTA ngayon. Yeah. So, palagay ko, dahil LGU nakatutok ang ating mga pulis, at doon talaga sila naninilbihan except for the national agencies. Dapat mag-share din naman ng mga LGUs para sa welfare ng pulis kasi doon naman sila nakatutok. At ang AFP deployable po yan kahit saan eh. Oo. Kaya nadi-displace din po ang mga pamilya, kaya doble ang dagok. Tapos, ang highly technical na AFP ngayon, kailangan mag-recruit tayo ng kabataan ngayon. Nag-iengganyo po tayo ng kabataan. Kaya kahit na yung direct commission program, ginawa na natin para makarecruit pa tayo ng mga technical experts, no? At ito ay market-based ho ito dahil yung expertise nila kinakailangan din ng private sector eh. Yun nga lang po, doon naman sa mga bagong recruit, basta maganda ho ang programa, ito'y disenyado dapat ng mga actuarial experts para mag-guarantee yung sustainability at ito'y patakbuhin ng, let's say, GSIS. Kasi nung araw po, covered naman ng GSIS eh. Nagbago lang yan nung inalis sila sa GSIS. And kung risk-based po yan, kung ma-managing po ng isang professional manager katulad ng GSIS, pension manager naman po yan, na actuarial-based, wala naman ho sigurong problema at wala naman magiging problema sa mga bagong recruit na mag-aambag din sila sa retirement nila. Okay, opo. Sige. So basically po, yung unang prinsipyo ng pension plan, ano po, dapat ipatupad pantay sa lahat-lahat yung konsepto ng sa mga bago po na papasok nga sa militar o maging sa mga pulis kasi nga hindi mo dapat nang masakop itong existing ngayon. So ibig sabihin po, lahat ng mga papasok sa serbisyo meron ng kontribusyon na ibibigay mula sa kanilang sweldo at may counterpart na ang gobyerno sa AFP po, national government, sa mga PMP, local government. Ganun po ang inyong mga prinsipyo. Hindi po siguro kakayanin ng local government lahat ng contribution. Maybe a portion, pero national government din po ang magko-contribute. So, in time, mag-i-equalize po depending on how the fund is managed. Kaya importante nga po,
professionally run yung Opo, okay. funds, no? Kasi Opo. may risk po yan. Opo, sige. Tapos, yan na ho ang tinatawag na participating. Okay, sige. Kasi po, kung babalikan po natin yung RSBS, no, na naging kontrobersyal kasi nga po ginamit din po ito sa hindi magandang kaparaanan at yung nga po bumagsak ito yung RSBS na yan. Retirement ng mga... Separation benefit Ayun. system. Opo, ito ho yung bumili ng golf course dyan sa Cavite. Ang dami ho nilang mga pinagagastusan gamit po ang Marami. pera ng mga miyembro po ng mga MUPs. Ngayon, ideally ho ba, ano ito, pwede na lang pong amyendahan ang GSIS charter para ho ma-absorb na lang itong MUPs natin ng GSIS para po dito sa future nga na pagpepensyon sa kanila? Depende po sa GSIS, sa actuarial study din po nila kasi baka maka-apekto Oo din nga. sa current pensioners kasi yung risk profile ng sundalo po masyado mataas. Yung risk nila na Yes. malagay sa panganib. Opo. Yan. Lalong-lalo na po yung disability. Kasi baka ho ma-disable na bata Oo. matagal ang service ang buhay. Doon po talaga malaki ang cash outlay. Oo nga po, oo nga. Pero kasi ngayon kasi, Maricel, ang sitwasyon dito po sa present setup kapag nakapaglingkod ng 20 years yung MUP, no? 20 years, pwede na mag-retire. Hindi po ba? Optional. Optional retirement, no? So kung ikaw pumasok ng 21 anyos, sa edad mo na 42, pwede ka na mag-retire. Pwede ka na makakuha ng pensyon at yan babayaran ng Estado. Ngayon, ang SISTE, pinapayagan din po sa kasalukuyang setup, with all due respect sa ating mga kaibigan na mga naging general, naging koronel, na ngayon po senador o may trabaho po sa mga departamento, yung pong pinapayagan na kahit na halimbawa, ang classic dito, Senator Bato, dati siyang 4-star. So ang kanyang pensyon, pag nag-retire ka, di ba, one rank higher pa yung iyong magiging benepisyo. So yung basic pay mo, tatanggapin mo as your pension, kahit na senador ka, na may kinikita ka pa, pinapayagan yan ngayon. Kaya may ganun nga po mga panukala na dapat hindi na pwede yan. Kasi po ako, SSS ako, pag ako nag-apply ng pensyon, 64 na ako ngayon, hindi ako papayagan Sasabihin ng SSS, may trabaho ka pa Hihintayin ka na wala ka talagang trabaho before ka makakuha ng pensyon. Dito po sa sitwasyon ngayon, kahit na nag-retire na sila, dati silang general, nasa DND sila ngayon, doble ang kanila pong kinikita. Pensyon na, may sweldo pa. Sec. Ted, meron pang isang dapat na Kaya nag-aakyat din minsan ng base pay ang sundalo kasi nasa batas na ini-index nga yung pensyon ng ating retirees. So, kung kailangan mag-adjust ng pension rates ng retirees, kailangan mag-akyat din ng base pay. Yun ho ang nangyari last year kasi kailangan i-adjust yung pension rates ng 5% per year sa mga retirees kasi nga ho, yung indexation, meron pang arrears. So, yun ang nangyari kaya nag-akyat po ng base pay. Yung nga po, kasi nga itong Executive Order 107, di po ba, na Presidente? Yes. Oo. Dahil po, ang motibo po doon sa retirees talaga. Kasi nagkaroon nga ng conference sa mga retirees. Lahat na ng MUP, kami po ang humarap. Ang hiling nila ay i-adjust. No? So for 5 years per year to end in a 15% adjustment. Yun nga lang, makakaapekto talaga sa base pay ng ating current serving soldiers. Ang sa GSIS naman at sa SSS, pag umabot ng compulsory retirement age, kahit na kumikita after, vested na yung pension Oo. Vested na po. Ngayon, yung kita naman is subject to income tax. Opo. Yes, sir. Pero yun nga po, kasi nga, ngayon, 3 tranche itong 107 Executive Order ng Presidente, di ho ba? Yes. Itong December, yes, oo. So, yun nga po. So ngayon, ito na ang sitwasyon natin, ang ating kinasadlakan. Sec, tanggap po ninyo na talagang kapag hindi ito nabigyan po ng pansin at hindi po ito naitama, bukas makalawa, baka kalahati na po ng pambansang budget para lamang sa mga MUP's pension.
Well, it could end up in that, no? Kaya nga hindi naman ako tumututol sa pension system na participating. Yun lang nga sa mga bagong recruit at bagong komisyon. Para nga po may transition period po dito. Kasi Opo, po, opo. ang isa po ngayon sa sitwasyon natin, again, with all due respect po, ginagalang po natin at binibigyan pakilala po ang serbisyo ng ating mga unipormadong puwersa sa ating pong bansa, sa ating gobyerno. Ha? Hindi po natin minamaliit yan. Ito lang po kasi nga yung pag-address doon po sa pangkalahatang magiging problema ng buong bansa po natin. Kasi ngayon, with all due respect po, kapag po yung pensyonado namatay, yung pong pensyon noong namatay na sundalo mapupunta sa asawa. Maliban na lang kung mag-aasawa siya, di po ba? Ano po, Yes, sa Secretary? survivor benefits po yun sa Yes. surviving Oo. spouse. Yung kanyang anak po na minor de edad rin, kung wala po yung asawa, doon din mapupunta po sa anak, di po ba? Ano po? Opo, hanggang sa umabot sa age of majority. Opo. So tuloy-tuloy po yan. So yung po sitwasyon ngayon. Sige. So ano ho sa palagay nyo, Sec? Sa inyo ho bang term ngayon hanggang June 30 ng 2028? Ano kaya? Masimulan na kaya ang panukalang ito at magkaroon kaya ng chance na ito po'y mailusot o pauubayan na naman po sa next administration? Kailangan na po umpisahan ang pag-aaral kasi hindi po madali magde-design ng pension system. So for the AFP side, I will take the initiative then, kukonsultahin ko na rin po ang GSIS for a new pension system that will be sustainable and unburdensome. Ngayon, doon naman sa mga bagong recruit, palagay ko, wala naman pong problema sa pag-aambag dahil mapupunta din naman po sa pamilya kung may mangyari sa kanila. At saka yung forced savings discipline, lalo na sa kabataan ngayon, kailangan din ho ma-instill yung mga values na yan sa harapan ng engganyo minsan ng mga online platforms. Oo. Na marami kaming incidences na may nangyayari pa nga dahil diyan. Opo. Sige po. So Sec, sa ngayon po, as in, kaninyo, minadali yung unang proposed bill, ngayon po pag-aaralan po ng lubos. Meron na ho ba kayong so far po ay mga champions dito in both houses of Congress para po tulungan kayo? Kasi po, kinakailangan dito ng batas eh. Yung Defense Committee po ay sila Kaoka Malapitan, tsaka si Senator Soto, pwede naman po. At tsaka yung Finance Committee chairpersons, doon na po mapupunta yun. And the appropriations, naturally, si Congresswoman Swansing. Okay, sige po. Sige. So far po, ito ho muna ang aking katanungan dito po sa kontrobersyal na MUP pension na ito and we look forward nga po sa ating diskusyon para po tama yung informasyon na makararating po sa lahat, pati po doon sa mga retired na po na mga sundalo na nakikinig ngayon sa atin. Hindi ho gagalawin, no? Tama, no, Sec? No, hindi, it will not Tama be po disturbed, yun. no? Hindi gagalawin. Tama po yun. Opo, opo. Hindi kayo gagalawin dito, kaya relax lang po daw. Ito ay para po sa future. May tanong lang po si Maricel. Go, Sel. Ay, magandang Maricel, umaga go ahead. po. Oo. Magandang umaga po, Secretary. Medyo masakit sa ulo Magandang pala umaga yung din, problemang Maricel. yun. Pero, Sec, pupunta po muna ako dito sa nabanggit po ninyo during the budget hearing ng Department of National Defense. May nabanggit po kasi kayo na ilang mga government officials, mga politiko, yung sinasabing nakakakuha ng suporta mula po sa China. Pakipaliwanag nga po sa amin, Secretary. Ano pong klaseng suporta ito, sir? Sinabi ko, there's ground to suspect pero wala po kaming ebidensya. Dahil po sa mga pronouncements nila na nagpaparalel sa mga pronouncements ng China. So, maliwanag po yun dahil tinanong-tanong sa akin at sinabi ko there's no evidence. So, yung support can range in many ways eh. Informal, normally informal, no? Hindi ayoko pong pangunahan kung wala pa kaming ebidensya at kinakalap pa to kung may maliwanag na ebidensya, idudulog po namin sa law enforcement authorities. Yun nga lang, based on the pronouncements alone na kontra sa Philippine position, katulad nung denial na may West Philippine Sea,
Ito po ay prima facie indicator na rin na you can suspect, no? Pero yung patunayan, ibang usapan. Okay, so hinihinala po natin. Pero sabi nga po ninyo, may nakikita tayong grounds to suspect. So, Grounds to suspect. Opo, pagbibigay po ng suporta ng China, kapalit po ng posibleng ano? Well, let's take the case ng mga halal na opisyal sa Estados Unidos. Yung isang mayora sa California, inamin at saka nung na-prosecute siya na talagang nag-iispiya siya para sa China. Maraming ganong kaso sa buong mundo. Lamang wala tayong espionage law. So, hindi natin maprebahan. Naturally, yung ating pong range ng pwedeng support ranges from a lot of things, from informal financial to others, no? Pero, sir, bagamat ang sinasabi po lamang po ninyo ay suspetsa, meron na po ba tayong mga ilang identity ng mga politiko or officials na kailangan na nating i-monitor sa tingin ninyo? Hindi po namin pwede ma-disclose kasi magsabi ka one way or the other ay may makukompromiso. So, hindi lang naman po opisyal ang minomonitor katulad nga po nitong mga fake steel na disrupt ng NBI, no? Sama-sama po yan sa tinatawag na United Front Works ng China. And bagamat wala pa po tayong pinapangalanan at dinadivulge na sino man dito sa mga official, can you just give us parang a rough estimate? Gaano po sila kadami? Ano po yung mga pinakamataas na posisyon kung pwede po nating sabihin? I would not like to speculate or disclose kasi kahit na po naman sa ganitong pamamaraan, ang law enforcement authorities ang gagawa po niyan. Kami po ay tumutulong lamang sa law enforcement authorities. Pero sir, nabanggit po ninyo kanina na wala po tayong espionage law. So, Meron tayo pero hindi mabisa. ano pong ibig nyo sabihin na hindi mabisa? Ano po Kasi yung kulang? ang maraming provision sa ating espionage law is only applicable kapag may digmaan. Kapag panahon po ng katahimikan ay hindi po ito applicable. At ito'y circa 1930s pa yata, pre-war itong espionage law natin, ano, na nakatalaga sa revised penal code. Kaya nga po may mga panukalang batas na baguhin ito at maisama din ang foreign malign influence na yung fake news na foreign source upang sa ganon hindi po nila magamit ang media dito sa Pilipinas para magkalat ng fake news. Lalong-lalo na po yung mga bansa na walang freedom of the press and freedom of expression na dito naman ginagamit sa mga bansa na may laya, no? So, Secretary, kung hindi po pala effective ngayon yung ating anti-espionage law dahil wala naman tayong giyera, paano pong gagawin natin para matukoy, mahuli yung mga pwedeng paghinalaan na baka nag-i-espiya for China? Well, yung predicate crime po, pag public official, anti-graft and corrupt practices po, pasok yun for causing undue injury to the government through manifest partiality, evident bad faith. Doon po pumapasok. Yun nga lang, yung gawain po mismo na kailangan i-preempt, hindi po natin mapre-preempt, lalong-lalo na po pag ginamit yung internet. Ang hirap po na usapin na yan. Kaya masusing debate po yan because it also kailangan balansehin yung kalayaan na maghayag at kalayaan magsalita versus credible evidence na ito'y galing talaga sa isang source na hindi tama or fake yung news, false yung news. So, at what point po natin pwedeng sabihin na dapat nang imbestigahan itong taong ito
kung limitado pala yung pwedeng gawin ng mga people in authority? Because I assume hindi mo rin naman pwedeng buksan agad yung bank account nun, hindi po ba, Sec? Hindi po talaga pwede. Oo. Kaya yung po ang matindi, yung AMLAC na protections, ano, at very, very careful ang ating financial authorities kasi naman po yung integrity ng financial system ay nakasalalay din naman dito, no? So, ito po yung binabalanse talaga. Tapos ho, yung mga front, yung anti-dummy law, minsan ginagamit at nakakakita naman po tayo, lalong-lalo na yung mga late registration. Katulad po ni Alice Guo. Classic case po yan, naging mayor, late registrant, hindi pala tunay na Pilipino. So, So yan ang classic case. oo. So, ibig sabihin, Sec, you're saying na for now, ang pwede lang natin gawin, i-monitor lang sila o i-observe lang sila. Wala tayong Kami pwedeng naman gawin po, na iba. sa Armed Forces, monitor lang talaga kasi wala naman ho kaming, meron ho kami sa National Security at Internal Security. Kaso pinauubaya po natin sa NBI, sa PNP at DOJ po ito. Opo. Pero Meron naman pong coordination at tulungan. bukod po dito sa ating mga government officials, may nabanggit po kayo na mismong mga personnel ng Department of National Defense sinubukan na kunan ng impormasyon ng China? Noon po yon. Ngayon, wala kaming active na namomonitor. No? Noon po yon, nangyari po a few years ago, na wala na po yung person na yon. Sa email lang po nakakuha lang ho siya ng offer sa email na kung pwede, can you research on this topic? This is a think tank. May financial incentive. So, kinuha niya. Hanggat sa naging mas specific na yung mga topics. Nung mas specific na yung topics, nakipagtulungan na siya na nagduda na rin. And nasaan na po ilang personnel ito ng DND, sir, and nasaan na sila? Iisa lang yon at nung nangyari yon wala na siya dito. Paano yan, sir? Kung nangyari na pala kasi before, ano yung assurance natin na hindi uulitin ito ng China? Very tight na ho yung protocols namin dito, internal security protocols, napakahigpit magmula sa akin po hanggang sa pinakailalim, no? At ang hygiene, lalong-lalo na ang paggamit po ng public IT at public telephone devices, ito po ay masusi na nire-regulate. At lalo-lalo na po ang aming IT system, there is no expectation of privacy dito. Kahit sinong gumamit, pwede i-monitor kahit na ako po. Because it's a national security platform. Sec, pahabol na lamang po. Yung nabanggit po ninyo na fake steel, after po kasi nung inyong statement, sinabi rin po ng China, kinontra nila yung inyong salaysay na ridiculous o nakakatawa yung inyong sinabi. Ano pong tugon ninyo sa Chinese embassy dyan, sir? Yun lang naman ang pwede nilang sabihin. Kasi naman, sa ngayon, sarado lahat yan dahil kinancel yung ECC. Kaya may cease and desist order. May mga violations of law. Substandard talaga yung bakal. At kung narinig ninyo po si Undersecretary Acorda, nung isang araw, ito yung nakababahala dahil itong mga substandard na rebars nakita sa mga kumulapsong building, both Inahang Eles at sa Jensan. Tapos, ang revelation po niya, nung siya'y dinalaw ng Chinese officials, nagbanta pa na baka magkaroon ng retaliation. So, ito, inuulit po natin, hindi naman basta-basta Chinese ang target. Yung gawain po, kung legal ito o illegal. Because hindi naman po pwedeng basta-basta na mag-deport o magkaso. Lamang, yung reaction po nila dito sa mga nahuhuli na ito ay kakaiba. Opo. Sec, ang pinag-usapan niyo po ni Maricel ay tungkol nga sa mga opisyal ng gobyerno, no? Dito po sa mga ngayon binabantayan at inoobserbahan. Ano ho ang ginagawa po naman ninyo ng ating National Security Council sa mga pribadong individual, sa mga Pilipino na
nagiging platform din ng narratives ng China doon sa kanilang mga accounts na ang iba ho ay kung ano ang sinasabi, sila naman ang nagpapakalat dito at ito'y kumakalat at pinapagpapasapasahan na. Tama po yun, Ted. Ano? Sa amin, it's just monitoring kasi ito, ang mga platforms na ito ay public platforms katulad ng Meta na meron silang sariling patakaran. So ang DICT at ang NBI po ang nakikipag-usap dito sa mga platforms para ma-address itong issue na to. And yan ay totoo naman ho talaga kasi may mga friendship foundations, tapos ito yung ine-echo, tapos kunwari research foundations, katulad po nung Jinan University na may mga partnerships dito na siya din na nagsabi na ang Batanes ay parte ng China kung titingnan natin ang history. So sa amin po, it's just on monitoring and coordination ho sa ibang mga agencies. No? Kasi mahirap din naman po yung usapin talaga sa public social media platforms dahil malaki po yung standard na kailangan pong tumbukin bago masugpo itong mga to. No? Lalo na po kung mag-build ng AMLAC case, mahirap naman din po because yung standard of evidence mataas. Okay. Sige po. Sir, sa pahabol na lang po, dito pa rin po sa MUP pension issue na ito, meron ba ho kayong ideya magkano po yung unfunded liability ngayon ng gobyerno sa kabuuang utang na po natin sa mga pensioners, sir? Meron ba kayong ideya? I don't have the exact amount po, pero mga ano na lang po yan, maliit na lang po kasi nabayaran na nga po sa adjustment. So wala na pong 10 billion siguro sa AFP side. Mas maliit pa po doon. On the AFP Mga side 11 alone? yata, 7 to 11 billion na lang. Only, At taon-taon po nababayaran na okay. to. Only sa AFP side po yon, no? Yes, kasi may mga adjustments din po na ginawa ang Kongreso noon, yung na hindi nila na-fund katulad nung yung pag umabot kayo na 70 years old, mako-consider for financial amelioration na complete disability. So may karagdagan 5,000 po yata yun. Yun ang hindi napopondohan naman. Okay. So ngayon, lumiliit na po yan. At kaalinsabay naman po dyan yung pag-enhance ng veterans medical services. Para sa ganon, ma-ameliorate din ang health condition po nila. Okay, sige po. And sir, you're aware po, no, itong pinakabagong post ngayon sa Straits Times, itong Antelope Reef sa may area po ng West Philippine Sea, no, South China Sea, na ano pong report ng inyong counterpart? Kasi mukha pong pinalawak na ho ng husto ng China yung kanilang base militar doon po sa kanilang man-made island rin. Opo, at ito po ay yung reef po na yan ay malapit sa Vietnam na mga claims. So talagang pinapalawak po nila yan. Katulad, ito yung continuation pa po ng Mischief Reef. At hindi pa po, nag-anunsyo din po sila, nagagawa sila ng Marine Observatory sa Scarborough Shoal. Na yun ay nakababahala din po talaga. Kaya aming pong tinatalakay yan at ginagawa ng mga plano dun sa National Security Council level. Opo. Kaya minamadali din ho natin ang ating deterrence para mabigyan ng ma-deter itong mga balak ng Chinese talaga. Kasi pati po sa South Pacific nagpabagsak na po sila ng ballistic missile. At ngayon, ang ginagambala po nila is South Korea at saka Japan. Opo, pero dito po sa Taiwan, may balita ho ba naman po kayo? Kasi nga ito'y napakalapit na sa Batanes. Lagi po sila nag-eeksersisyo dyan, lalo na dun sa Pacific Ocean side na pinapaligiran nila yung island. So, lagi naman po yan, wala naman po kaming nakikitang pagbabago doon sa kanilang behavior. Doon, ang behavior nila na nagbabago po dito sa South China Sea, sa East Sea sa Japan at saka sa Pacific Ocean mismo. Opo. Tulad po ng mga
pag-eeksersisyo nila at nag-missile launch sila off the coast of Australia at saka New Zealand. At saka yung mga sundalo nila ay nakikipag-joint exercises po sa Europa, pati po sa Pakistan. Okay, sige po. So, Sec Gibo, Kong, salamat na marami sa inyong panahon. Good to see you again. Thank you, Kong. Thank you, Kong. Muli po kaming tatawag sa inyo ha, para po to clarify Opo. matters, para importante sa inyo na ho nang gagaling mismo yung informasyon. Marami pong salamat, Boss Ted at Maricel. Opo, thank you. Mabuhay. Salamat, Secretary Gilbert Chodoro ng Department of